Sa mismong araw ng kasal ng aking bugtong na anak, ipinag-utos ko sa aking abogado na kanselahin ang isang kasulatan na magbibigay sana sa kanya ng mana, isang mana na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Hindi ito paghihigante, hindi. Ito ay pagtutuwid ng isang malaking pagkakamali. Ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa isang pangungusap. Isang pangungusap na binitawan ng lalaking pinili niyang pakasalan sa harap mismo ng kanyang boss. Habang nakatayo ako roon, suot ang aking pinakamahusay na barong Tagalog, ipinakilala niya ako, ang sarili niyang biyenan, hindi bilang isang ama, kundi bilang isang kawawang walang trabaho, isang kawawa, isang walang silbi. Ganun na lang ba ang tingin niya sa akin pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pinaghirapan ko para sa kinabukasan ng aking anak? Ito ang isusukli niya sa akin, isang paghamak, isang kawalan ng utang na loob na kailanman ay hindi ko malilimutan. Ngunit ang hindi nila alam ay mayroon akong isang malaking sikreto at sa pagtatapos ng araw na iyon, malalaman nilang lahat na ang kawawang walang trabaho na hinahamak nila ay may kakayahang baguhin ang kanilang buhay, magpakailanman. Ang hustisya, ang katarungan ay darating. At iyon ay paumpisa pa lamang. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po sa ating channel. At i-comment ninyo kung taga saan po kayo at anong oras na dyan sa inyo. Salamat po. Ang lahat ay nagsimula sa isang hapunan 3 buwan bago ang kasal. Isang hapunan na dapat sana'y masaya. Isang pagkakataon para mas makilala ko ang lalaking pakakasalan ng aking si Maria. Sa The Veranda kami nagkita, isang mamahaling restaurant sa Tagaytay na may tanawin ng lawa. Maganda ang lugar, payapa. Ngunit ang pakiramdam ko ay hindi mapakali. Dumating ang waiter at dinala kami sa aming mesa. Pinanood ko si Marcos Va, ang mapapangasawa ni Maria, na ayusin ang kanyang kurbata. Kumpiyansa siya, masyadong kumpiyansa. Si Maria naman, ang aking anak, ay kitang-kita ang saya sa kanyang mga mata. Masaya ako para sa kanya. Ngunit may kung anong pumabagabag sa akin tungkol sa lalaking ito. Hindi pa man kami nakaka-order ng inumin. Nagsimula na si Marco, diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Ginoong Santos, sabi niya habang nakatingin sa akin, nabanggit po sa akin ni Maria na kayo raw po ay naghihigay ng panahon para sa sarili ngayon. Napahinto ako. Naghihintay ng panahon para sa sarili. Napakagandang paraan para sabihing wala kang trabaho. Parang isang mamahaling pabango ang mga salita niya. Mabango pakinggan, pero nakakasulasok sa katotohanan. Simple lang, dapat ang sagot ko. Retirado na ako, sabi ko. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit alam mo yung ngiti na hindi umaabot sa mata? Ganoon? Isang peking ngiti. Opo, siyempre, sabi niya. Pagkatapos ay ipinagmalaki niya ang kanyang sarili. Ako po, Senior Manager sa Technova Innovations sa Makati. Isa po kaming nangungunang kumpanya sa larangan ng Artificial Intelligence. Mukhang maganda yan, sagot ko. Opo naman, pagyayabang niya. Sa loob lang po ng 3 taon, napalago ko ang benta ng aming departamento ng 40%. Sumandal siya sa upuan na parabang naghihintay ng palakpak. Kayo po, Ginoong Santos, ano po ang naging trabaho ninyo noon? Hinawakan ni Maria ang braso ng nobyo niya. Nagpapakumbaba lang si Papa Marco. Negosyo lang daw, palagi niyang sinasabi. Tumango si Marco na may halong pang-unawa o baka panghuhusga. Ganun po ba, sabi niya. Ang mahalaga naman po ay malusog kayo, lalo na sa edad ninyo. Kailangan niyo pong magkaroon ng mga libangan para hindi mainip. Sa edad ko, naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ko sa baso ng tubig. Paulit-ulit niyang pinabanggit ang edad ko na parabang ito ay isang kapansanan, isang sakit. Dumating ang waiter para kunin ang aming order. Si Marco, umorder ng pinakamahal na steak sa menu. Isang US Angus steak na may kasamang truffle. Si Maria, pumili ng manok. Nang ako na ang tatanungin, sumulyap ako sa menu. Isang soup and sandwich na lang sa akin, sabi ko. Nakita ko ang pagtaas ng kilay ni Marco. Isang maliit na kilos, pero puno ng kahulugan. Papa, sigurado po kayo? Tanong ni Maria. Selebrasyon po natin ito.
Marco, ayos lang, sabi ng anak ko. Mahilig si Papa sa mga simpleng pagkain. Dito na lumabas ang tunay niyang kulay. Iwinagayway ni Marco ang kanyang kamay na para bang iwinawaksi ang isang langaw. Siyempre naman, sabi niya na may kasamang mapanlibak ng ngiti. Bawat isa naman po ay may kanya-kanyang budget. Naiintindihan ko po iyon ng lubos. Budget. Ang salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa aking mukha. Hinusgahan niya ang buong pagkatao ko, ang buong buhay ko, dahil lang sa isang order ng sopas at tinapay. Para sa kanya ako ay isang matandang retirado na nagtitipid, isang taong kailangang pagtiyagaan ang mumurahing pagkain dahil iyon lang ang kaya. Doon ko na pagtanto, hindi niya ako nirerespeto, hindi niya ako kailanman rerespetuhin. Para sa kanya, ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa pera, sa posisyon, sa mga material na bagay. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagyayabang tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa kung gaano siya kahalaga sa kumpanya, tungkol sa mga pabigat na matatandang empleyado na dapat na raw palitan ng mga batang mas agresibo. Tulad niya, isang pabigat. Ganon ang tingin niya sa mga nakatatanda, walang silbi, dapat nang itapon. Habang nagsasalita siya, pinanood ko lang siya. Pinakinggan ko ang bawat salita. Itinatak ko sa aking isipan ang bawat tingin ng pagmamaliit. Ang bawat ngiti ng pangiinsulto dahil alam ko na darating din ang araw ng paniningil. Isang araw, kung kailan malalaman niya na ang matandang hinahamak niya sa hapagkainan, ang matandang kontento na sa sopas at tinapay, ay may hawak na kapangyarihan na hindi niya kailanman inakala. Ang hapunan na iyon ay simula pa lamang. Simula ng isang leksyon na hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Ang biyahe pauwi mula Tagaytay papuntang Quezon City ay halos 1 oras at kalahati. Ngunit para sa akin, pakiramdam ko ay isang saglit lang iyon. Ang mga salita ni Marco, ang mapapangasawa ng aking anak, ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Sa edad ninyo, kanya-kanyang budget, pabigat. Bawat salita ay parang isang maliit na patalim na tumutusok sa aking puso, hindi dahil sa nasakta ng aking ego, kundi dahil sa sakit na makita ang taong pinili ng aking anak na may ganoong pag-iisip. Isang pag-iisip na mababaw at mapanghusga. Pagdating ko sa aking bahay, isang simpleng bahay, sa isang tahimik na subdibisyon, ay agad akong dumiretso sa isang silid. Isang silid na bihira kong buksan para sa mga bisita. Ito ang aking study, ang aking santuwaryo, ang lugar kung saan nakatago ang tunay na kwento ng aking buhay. Isang kwento na walang kaalam-alam si Marco Cruz. Pagbukas ko ng pinto, parang pumasok ako sa ibang mundo. Ang mga dingding ay hindi basta pininturahan. Ang mga ito ay nababalutan ng mga naka-frame na litrato, mga sertipiko, at mga parangal na maingat kong itinago sa mata ng publiko. Sa isang sulok, naroon ang incorporation papers ng Technova Innovations na may petsang 1995. Nakasulat doon ang 2 pangalan. Ang pangalan ng aking kasosyo, si Roberto Lim, at ang pangalan ko, Jose Santos. Sa tabi nito ay isang litrato. Isang litratong kupas na kuha sa loob ng isang maliit na garahe sa Pasig. 2 binatang lalaki ang nandoon nakangiti sa kamera. Si Roberto at ako. Pareho kaming mukhang pagod pero puno ng determinasyon. 30 taong gulang pa lang kami noon at kumbinsido kami na kaya naming baguhin ang mundo. At sa awa ng Diyos, nagawa nga namin. Sa kabilang dingding, nakasabit ang isang malaking frame. Isang pabalat ng magazine, Forbes Philippines. Ang petsa ay 2018. Ang titulo, Jose Santos, ang tahimik na revolusyonaryo ng AI innovation. Nakatingin ako sa litrato ko roon, nakasuot ng simpleng polo shirt, nakangiti ng bahagya. Iyon ang huling interview na tinanggap ko bago ako nagdesisyong magretiro mula sa mata ng publiko. Umupo ako sa aking silyang gawa sa leather, isang silyang naging saksi sa libu-libong oras ng pagtatrabaho at tinitigan ng litrato sa aking mesa. Si Roberto at ako. Sa loob ng garahe. Kami noon, mga pangarap lang ang puhunan, walang pera, walang koneksyon,
Pero mayroon kaming isang bagay na hindi matutumbasan ng salapi. Isang pangarap, isang pananaw. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang numero ni Roberto. Sa pangalawang ring pa lang, sumagot na siya. Ganoon siya, palagi. Jose, sabi niya sa kabilang linya, ang boses niya ay malakas at masigla gaya ng dati. Kamusta ang hapunan kasama ang future son-in-law mo? Mukhang magiging masaya ang pamilya Santos, ha? Ngumiti ako ng mapait. Nakamulat ng mata, Roberto. Nakamulat ng mata. Bakit? Anong nangyari? Mamaya ko na ikukwento. Kamusta ang kumpanya? Pag-iiba ko ng usapan. Kaya pa rin ng dati kapag wala ka dito. Magulo? Tumawa siya. Pero seryoso, maayos ang lahat. Maganda ang quarterly reports. Kailan ka ba babalik mula sa eksperimento mong pagre-retiro? Miss nakita dito, partner? Ine-enjoy ko pa ang pahinga, kaibigan, sagot ko. Sige lang, i-enjoy mo lang. Teka, nabanggit ko na ba sa'yo? May isang bata dyan sa sales, si Marco Cruz. Ang sipag, ambisyoso. Palaging nag-iingay na gusto raw niya ng mas maraming responsibilidad. Napahigpit ang hawak ko sa telepono, Marco Cruz. Kilala mo? Tanong ko, pinipilit na maging kalmado ang boses. Oo naman, senior sales manager, 3 taon na sa atin. May mga magaganda naman siyang ideya, pero mayroon siyang hitsura na kinakabahan ako. Alam mo na, yung gutom na gutom sa kapangyarihan. Palagi niyang sinasabi na kailangan na nating i-modernize ang pamamalakad at disrupt the outdated paradigms. Disrupt the outdated paradigms. Iyon din ang mga salitang ginamit niya kanina sa hapunan. Anong klaseng disruption ang gusto niya? Tanong ko. Yung mga karaniwang sinasabi ng mga batang mainit ang ulo. Sa tingin niya, mas magiging mahusay ang kumpanya kung walang legacy thinking. Gusto niyang i-restructure ang mga departamento, magpasok ng mga bagong dugo. Kahapon lang, sinabi niya sa akin na baka raw marami na tayong senior deadweight na kailangang alisin. Senior deadweight, mga pabigat na matatanda, nandoon na naman. Iyon ang tingin niya sa amin, sa mga taong nagtayo ng pundasyon kung saan siya nakatayo ngayon. Isang interesanting pananaw, sabi ko, puno ng sarkasmo na hindi niya nahalata. Sa ating dalawa lang, Jose, sabi ni Roberto, sa tingin ko, nakikita niya ang sarili niya na mamumuno sa lugar na ito balang araw. Hindi ko lang masabi kung iyan ba ay kahanga-hangang ambisyon o mapanganib na kayabangan. Tinitigan ko ulit ang litrato namin sa garahe. Baka pareho, Roberto? Baka pareho. Siguro nga. Basta maganda ang sales numbers niya kaya hindi ako masyadong makareklamo. Gustong-gusto siya ng board. Huminto si Roberto. Sigurado ka bang ayaw mo pang bumalik? Miss ko na yung may kasama ako dito na nakakaalala kung bakit natin sinimulan ang kumpanyang ito. Naalala ko, Roberto. Naalala kong mabuti, mahina kong sabi. At iyon mismo ang dahilan kung bakit mananatili muna akong malayo ng kaunti pang panahon. Pagkatapos naming mag-usap, pinuksan ko ang aking laptop at tiningnan ang pinakabagong financial statements ng Teknova. 30 taon ng paglago, ng inobasyon, ng maingat na pamamahala. Ang taunang kita ay papalapit na sa 10 bilyong piso. Mahigit 800 empleyado. Lahat ng iyon, binaliwala ni Marco Cruz bilang isang swerte lang, isang aksidente. Sumandal ako sa aking silya at napangiti. Isang nangiting hindi ko nagawa sa buong gabi. Gusto ni Marco na mag-disrupt ng paradigms. Gusto niyang alisin ang mga pabigat. Perpekto. Ibibigay ko sa kanya kung ano ang gusto niya. Ang kasal ay sa ika-5 ng Hunyo. 4 na buwan mula ngayon. 4 na buwan para hayaan si Marco na patuloy na maniwala sa kanyang maling paghuhusga. 4 na buwan para panoorin siyang ipakita ang kanyang tunay na kulay kay Maria sa aming pamilya, sa lahat ng importanteng tao. At 4 na buwan para planuhin ang pinaka-edukasyonal na karanasan sa kanyang buong mayabang na buhay. Kumuha ako ng isang legal pad at nagsimulang magsulat. Ang mga komento ni Marco tungkol sa mga founder, ang kanyang pagmamaliit sa mga may karanasang empleyado, ang kanyang mapanlibak na payo tungkol sa mga entry-level na posisyon. Bawat insulto, bawat pag-aakala, bawat sandali ng kaswal na kalupitan, kailangan kong tandaan ang lahat. Gusto ng lalaking ito na gibain ang mga lumang sistema at magtayo ng bago. Napakaganda. Hahayaan ko siyang subukan.
Kinuha ko ulit ang litrato sa garahe. Pinag-aralan ang mas batang mukha ni Roberto sa tabi ko. Itinayo namin ang Tecnova gamit. Ang aming mga kamay, isinakripisyo ang lahat para sa isang pangarap na tila imposible sa iba. Pinaghirapan namin ang bawat tagumpay, nalampasan ang bawat kabiguan, at lumikha ng isang bagay na mas matatag kaysa sa hula ng sino mang eksperto na nagsabing mabibigo kami. Iniisip ni Marco Cruz na ang karanasan na walang pag-angkop ay pagka-stagnate. Malapit na niyang malaman kung ano ang hitsura ng 3 dekada ng pag-angkop kapag ito ay nakatutok sa isang partikular na target. Isinara ko ang laptop at umakyat sa aking kwarto. Mayroon akong isang katauhan na dapat panindigan, isang panlilinlang na dapat gawing perpekto, at isang aral na dapat ihanda. Gusto ni Marco na makita kung ano ang mangyayari kapag ang mga matagumpay na tao ay tumutulong sa mga kapuspalad. Malapit na niyang malaman. Lumipas ang ilang linggo mula noong gabing iyon sa Tagaytay. Ginamit ko ang mga sumunod na araw sa paraang inaasahan ni Marco. Nagbabasa ako ng dyaryo sa aking beranda tuwing umaga. Nag-aalaga ako ng aking maliit na hardin ng mga gulay sa likod bahay. Ginampanan ko ng perpekto ang papel ng isang retiradong walang patutunguhan. Kaya naman, nang marinig ko ang isang sasakyan na pumarada sa aking driveway noong Martes ng hapon na iyon, handa na ako. Mula sa bintana ng aking sala, pinanood ko si Marco na bumaba mula sa kanyang BMW Barbie, inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit. Si Maria naman ay masayang umakyat sa hagdan ng aking bahay. May dalang isang tumpok ng mga sobre na siguradong mga imbitasyon sa kasal. Papa, halos pasabog na pumasok si Maria sa aking pinto. May ipapakita po kami sa inyo na maganda. Sumunod si Marco sa kanya nang mas mabagal, ang kanyang mga mata ay agad na sinusuri ang aking simpleng tahanan. Nakita ko na naman ang pamilyar na ekspresyon na iyon sa kanyang mukha. Isang ekspresyon ng magalang na pagkadismaya. Ang aking mga muebles ay komportable, ngunit hindi mamahalin. Ang mga dekorasyon ay disente, ngunit hindi katangi-tangi. Perpekto para mapanatili ang aking maingat na binuong imahe. Ginoong Santos, sabi ni Marco, na may isang matigas ngunit maikling pakikipagkamay. Sana po ay hindi kami nakaistorbo sa inyong mga gawain sa hapon. Para bang ang ginagawa ko lang buong araw ay manood ng telebisyon at umidlip? Hindi naman, masaya kong sagot. Anong sadya ninyo? Inilabas ni Maria ang isang eleganteng sobre na kulay krema. Ang disenyo pa lang ay mukhang mas mahal pa sa isang buwang budget ko para sa grocery. Ang opisyal na imbitasyon po sa kasal, sabi niya, kayo po ang unang makakakita. Maingat kong binuksan ito, hinahangaan ang kaligrapya at ang makapal na papel. Napakaganda anak, ika-15 ng Hunyo sa The Peninsula, Manila, napaka-elegante. Si Marco po ang pumili ng venue, buong pagmamalaking sabi ni Maria. Doon po ginaganap ang lahat ng mahahalagang event ng Tecnova. Bahagyang umalsa ang dibdib ni Marco. Mahalaga po ang lokasyon para sa mga ganitong okasyon. Darating po kasi ang boss ko, kasama ang ilang miyembro ng board. Gusto ko po ng isang lugar na nagpapakita ng ikinumpas niya ang kanyang kamay sa aking sala. Profesyonal na pamantayan. Mukhang kahanga-hanga nga, sabi ko, inilapag ang imbitasyon sa aking center table. Kailangan ko na sigurong mag-isip kung ano ang isusuot ko. Ito na ang pagkakataon ni Marco at sinunggaban niya ito ng buong sigasig. Nagbago ang kanyang tono. Naging isang tono na sa tingin niya ay puno ng pag-aalala. Tungkol po diyan, Ginoong Santos, iyan po ang isang bagay na gusto kong pag-usapan, sabi niya. Ang boss ko po ay darating sa kasal, si Ginoong Roberto Lim, isang napaka-impluwensyang tao sa aming industriya. Siguro po, dapat kayong magsuot ng, paano ko ba sasabihin ito, mas presentable kaysa sa karaniwan. Sinulyapan siya ni Maria ng isang tingin na nagbababala. Ngunit si Marco ay desidido na sa kanyang misyon na pagandahin ang hitsura ng kanyang magiging biyanan. Mayroon akong isang magandang barong Tagalog, marahan kong sabi. Sigurado po ako diyan, ang mga mata ni Marco ay muling sinuri ang aking suot na slacks at polo shirt.
Pero si Ginong Lim po ay may inaasahang antas ng pagiging sopistikado mula sa mga pamilya ng kanyang mga empleyado. Napakahalaga po ng unang impresyon sa negosyo. Inaasahan ni Ginong Lim ang pagiging sopistikado. Kung alam lang ni Marco na kami ni Roberto ay nagsasalo lang noon sa pizza at nagtatrabaho ng 20 oras sa isang araw. Kung kailan ang ibig sabihin ng sopistikado ay ang tandaan na magsuot ng medyas na magkapares. Huwag kang mag-alala, iho, sagot ko na may ngiti. Alam ko kung paano humarap sa mga boss. Ang ekspresyon ni Marco ay tila nagsasabing, lubos siyang nagdududa sa sinabi ko. Si Ginoong Roberto Lim po ay isang napaka-impluwensyang tao, Ginoong Santos. Itinayo niya ang Tecnova mula sa wala at ginawa itong isang malaking korporasyon. Ang mga taong tulad niya ay napapansin ng lahat. Kung paano ka manamit, kung paano ka magsalita, kung paano mo dalhin ang iyong sarili. Itinayo mula sa wala. Siguradong matutuwa si Roberto sa description na iyon dahil literal kaming nagsimula sa wala kundi sa determinasyon at utang sa credit card. Talaga ba? Pinanatili kong neutral ang aking boses. Mukhang magiging interesante ang makilala siya. Mayroon sigurong mali sa tono ko kaya't muling nagsalita si Marco. Ginoong Santos, hindi po ako nagiging mahirap kausap pero ang kasal na ito ay kumakatawan din sa aking profesional na kinabukasan. Ang opinyon ni Ginong Lim sa koneksyon ng aking pamilya ay maaaring makaapekto sa aking career. Kailangan ko po na lahat ay mag-iwan ng tamang impresyon. Ang tamang impresyon, ang ibig sabihin, kailangan kong magmukhang matagumpay para maging maganda ang tingin sa kanya, pero hindi naman masyadong matagumpay para hindi siya ma-OP. Anong klaseng impresyon ba ang gusto mo? Tanong ko. Isang kagalang-galang, konserbatibo, isang taong naiintindihan ang halaga ng pagsisikap at tradisyonal na pagpapahalaga. Ang boses ni Marco ay parang isang guro na nagpapaliwanag sa isang mabagal na estudyante. Pinapahalagahan ni Ginoong Lim ang mga taong nakamit ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng dedikasyon at merito. Nakamit ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng dedikasyon at merito. Tulad ng paggugol ng 30 taon para magtayo ng isang kumpanya mula sa simula. Siguro ay naramdaman ni Maria ang tensyon. Papa, siguro po tingnan natin yung barong ninyo. Pwede ko po kayong tulungang pumili ng magandang ipapares. Napakabuti mo naman anak, ngumiti ako sa aking anak, naantig sa kanyang pagtatangkang maging tulay sa pagitan namin ng kanyang nobyo. Sigurado akong makakahanap ako ng angkop. Ngunit hindi pa tapos si Marco sa kanyang proyekto. Ang mahalaga po ay ang pagpapakita ng dignidad Ginoong Santos. Si Ginoong Lim ay may mga tradisyonal na ideya tungkol sa pamilya at personal na responsibilidad. Naniniwala po siya na dapat ipakita ng mga tao ang kanilang sarili ng may pagmamalaki. Anuman ang kanilang kalagayan. Ang mga salitang iyon ay parang isang eleganteng insulto na binalot sa sutla. Naiintindihan ko ng lubos, sabi ko. Ang presentasyon ng sarili ay maraming sinasabi tungkol sa pagkatao. Eksakto, ngumiti si Marco, masaya na natutunan ko ang kanyang leksyon. Mas mahalaga po ang pagkatao kaysa sa pera para sa mga taong tulad ni Ginoong Lim. Nakikita niya ang tunay na kalidad kahit mula sa malayo. Tunay na kalidad. Siguradong nakikita iyon ni Roberto. 30 taon na naming nakikita iyon sa isa't isa. Niyaya kami ni Maria na pumunta sa hardin. Gusto raw niyang ipakita kay Marco ang aking mga tanim na kamatis. Magandang dahilan para iwanan si Marco sa loob habang pinag-aaralan niya ang seating chart ng kasal na sadya kong iniwan sa mesa. Inakay ako ni Maria palabas sa sliding glass door papunta sa aking maliit na hardin sa likod bahay. Ang sikat ng araw sa hapon ay lumikha ng mahahabang anino sa mga hanay ng gulay na inalagaan ko mula ng magretiro. Naiwan si Marco sa loob, nakatutok sa seating chart ng kasal. Siguradong kinakalkula niya ang pinakamagandang posisyon ng kanyang mesa na malapit kay Ginoong Lim. Ang sitwasyon ay halos perpekto sa pagiging kabalintunaan nito. Papa,
Ang boses ni Maria ay may bigat na hindi ko narinig mula noong siya ay 16 anyos at nagpapaliwanag kung bakit niya hiniram ang kotse ko nang walang paalam. Ano po ang binabalak ninyo? Umupo ako sa isang bangkong gawa sa kahoy na ako mismo ang gumawa noong nakaraang tag-araw. At sinenyasan siyang samahan ako. Nagbabalak? Sinusubukan ko lang maging isang mabuting host sa aking future son-in-law. Huwag po ganyan, Papa. Umupo si Maria, ngunit humarap siya sa akin. Kilala ko po kayo buong buhay ko. Mayroon po kayong binabalak at kasama dito si Marco. At kailangan ko pong malaman kung ano iyon. Mula sa salamin ng pinto, nakikita ko si Marco na naglalakad-lakad habang may kausap sa telepono. Siguradong ibinabalita niya sa kung sino man na darating ang kanyang boss sa kasal. Ang kanyang mga kilos ay puno ng kahalagahan sa sarili. Anak, sabi ko, minsan kailangan ng mga tao ng panahon para ipakita ang kanilang tunay na pagkatao. Ano po ang ibig sabihin niyan? Tumalas ang boses ni Maria dahil sa pagkadismaya. Bakit po ayaw ninyong sabihin kay Marco ang totoo tungkol sa Teknova? Bakit po ninyo hinahayaan na isipin niyang isa lang kayong matandang walang trabaho na nangangailangan ng payo sa career? Ayan na, lumabas na. Ang aking anak ay mas matalino kaysa sa inaakala ni Marco. Alam mo pala ang tungkol sa Teknova? Maingat kong tanong. Noon pa man, Papa, siguro hindi ang mga detalye, pero alam kong hindi lang kayo basta nagtrabaho doon. Tumulong kayong itayo iyon, yung mga litrato sa study ninyo, yung mga parangal na akala ninyo hindi ko napapansin, yung paraan ng pakikipag-usap ni Tito Roberto sa inyo kapag tumatawag siya. Ang mga mata ni Maria ay nangingilid sa luha. Bakit po kayo nagsisinungaling sa lalaking pakakasalan ko? Inabot ko ang kanyang kamay. Ang kanyang singsing ay sumasalamin sa sikat ng araw. Hindi ako nagsisinungaling, Maria. Hindi ko lang sinasabi ang buong impormasyon. Pareho lang po iyon, di ba? Hinigpitan ko ang hawak sa kanyang mga daliri. Tinanong ba ni Marco ang tungkol sa aking nakaraan? Nagtanong ba siya ng may tunay na interes kung sino ako bilang isang tao? Bubuksan sana ni Maria ang kanyang bibig para makipagtalo. Pero isinara niya rin ito. Pareho naming alam na si Marco ay gumawa ng mga konklusyon base sa aking hitsura at kasalukuyang pamumuhay at hindi man lang nag-abala na alamin ang katotohanan. Pero hindi po ito patas, bahagyang nabasag ang boses ni Maria. Hindi niya alam na sinusubok siya. Ang buhay ay hindi patas, anak. Araw-araw, hinuhusgahan natin ang isa't isa base sa panlabas na anyo. Ang tanong ay, anong klaseng tao si Marco kapag iniisip niyang siya ang nakalalamang sa loob? Si Marco ay naglalakad-lakad pa rin habang nasa telepono. Ang kanyang mga kilos ay puno ng pagmamalaki. Nakita mo kung paano niya ako tratuhin sa hapunan, mahina kong patuloy. Ang pagmamaliit, ang mga payo na hindi ko naman hinihingi, ang basta-basta na lang niyang pagbaliwala sa sinumang sa tingin niya ay hindi matagumpay. Iyan ba ang lalaking gusto mong makasama habang buhay? Natahimik si Maria nang matagal. Pinapanood si Marco sa bintana. Hindi naman po siya palaging ganyan. Kapag kaming dalawa lang, iba siya, mas mabait. Sigurado ako. Pero ang tunay na pagkatao, Maria, ay hindi nakikita sa kung ano ang ginagawa natin kapag madali ang lahat. Nakikita ito sa kung ano ang ginagawa natin kapag inaakala nating walang importanteng taong nanonood. So, naghahanda po kayo ng isang uri ng leksyon para sa kanya? Ang boses ni Maria ay may halong pag-aalala at interes. Ano po ang mangyayari sa kasal kapag nalaman niya? Ngumiti ako, nararamdaman ang pamilyar na kasiyahan ng isang planong maayos na nabuo. Matututunan niya na ang mga pag-aakala ay maaaring maging mapanganib, na ang pagtrato sa mga tao ng may respeto ay hindi base sa kanilang pera o posisyon sa trabaho, na ang kabaitan ay hindi dapat nakadepende sa estado sa buhay. At kung hindi niya matutunan, kung magagalit siya o mapapahiya, edi malalaman mo kung sino talaga ang pinakasalan mo. Tumingin ako ng diretso sa aking anak. Maria, hindi ko sinusubukang sirain ang kaligayahan mo. Sinusubukan kong protektahan ito.
Mas mabuting makita ang tunay niyang kulay ngayon kaysa matuklasan ito 5 taon pagkatapos ng kasal. Tumingin si Maria sa kanyang mga kamay, dahan-dahang iniikot ang kanyang singsing. Gusto ninyong itago ko ang lihim na ito hanggang sa kasal? Ang gusto ko ay panoorin mo. Panoorin mo kung paano tratuhin ni Marco ang mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Panoorin mo kung paano siya magsalita tungkol kay Tito Roberto. Tungkol sa tagumpay, tungkol sa kung ano ang nagpapahalaga sa isang tao. At pagkatapos, magdesisyon ka para sa iyong sarili kung anong klaseng buhay ang gusto mo. Paano po kung magpasya ako na si Marco ay siya pa rin yung taong akala ko? Kung ganoon, sasayaw ako sa inyong kasal at tatanggapin ko siya sa ating pamilya ng may tunay na kagalakan. Totoo ang bawat salita ko. Pero Maria, siguraduhin mong nakikita mo siya ng malinaw. Hindi lang yung kung ano ang inaasahan mong makita. Tumayo si Maria. Sa loob, tinatapos na ni Marco ang kanyang tawag. Magagalit siya sa inyo kapag nalaman niya, mahina niyang sabi. Malamang, ang tanong ay, magagalit ba siya sa kanyang sarili dahil sa paraan ng pagtrato niya sa akin? Tinitigan ako ni Maria ng matagal, nag-iisip. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango. Sige po, Papa, itatago ko ang inyong sikreto, pero ipangako ninyo sa akin na hindi ninyo ito ginagawa para lang sa paghihiganti. Ipinapangako ko sa iyo, anak, lahat ng ginagawa ko ay dahil mahal kita. Lumabas si Marco sa sliding door, tinatapik ang kanyang relo. Maria, kailangan na nating umalis. May conference call pa ako sa West Coast team sa loob ng 1 oras. Parating na, sagot ni Maria, saka tumingin ulit sa akin. Dahan-dahan lang po sa kanya, ha? Ano man ang plano ninyo. Tumayo ako at hinalikan siya sa noo. Ang mga aral na banayad ay bihirang tumatatak. Ang mga buwan sa pagitan ng Marso at Hunyo ay lumipas sa isang maingat na isinaplanong sayaw ng paghahanda. Habang si Marco ay patuloy sa kanyang mga mapanlibak na pag-check-in at si Maria ay nananatiling tahimik gaya ng aming napagkasunduan, ako naman ay maingat na inayos ang bawat detalye ng pinaka-edukasyonal na regalo sa kasal para sa kabataang buhay ni Marco. 3 araw bago ang kasal, nakatayo ako sa isang mamahaling sastre sa Greenbelt. Pinag-aaralan ng aking sarili sa salamin. Ang aking barong Tagalog na gawa sa pinya silk ay perpektong nakatahi. Ngunit sinadya kong piliin ang isang disenyo na simple at hindi magarbo. Sapat na mahal para magbigay ng respeto, ngunit sapat na simple para hindi magdulot ng hinala. Perpekto po ang sukat sa inyo, Ginoong Santos, sabi ng sastre, habang inaayos ang balikat ng aking barong. Ang barong na ito ay magbibigay diin sa inyong dignidad nang hindi ipinagsisigawan ang presyo nito. Iyan mismo ang punto, sagot ko. Hinahangaan kung paano kumikinang ang mga hibla ng pinya sa ilalim ng ilaw. Ang mahalaga ay nagsasalita ito, nang walang mga salita. Naiintindihan ninyo ang tunay na gilas, ngumiti ang sastre. Ang tunay na kalidad ay bumubulong, hindi sumisigaw. 2 araw bago ang kasal, bumisita ako sa isang kilalang alhasan sa may Gold Coast District. Ipinakita sa akin ng isang matalinong babaeng sales associate ang ilang pagpipilian sa ibabaw ng itim na velvet. Itong Teknova logo cufflinks po ay napakaganda, sabi niya. Hawak ang isang pares na gawa sa platinum na may nakaukit na letrang T na may maliit na diamante. Custom ordered po, tama po ba? Isang maliit na alaala, sabi ko, habang ikinakabit ang mga ito sa aking formal na damit. Kumikinang ang mga ito sa ilaw ng tindahan. Sapat na simple para hindi maging magarbo. Ngunit sapat na kakaiba para makilala agad ni Roberto. Napakagandang pagpili, nagpapahiwatig ito ng tagumpay ng walang pagyayabang. Isang araw bago ang kasal, nakipagkita ako kay Jonathan, ang aking private banker sa First National. Ang kanyang opisina ay may tanawin ng buong Makati skyline. Isang napakalaking halaga para sa isang regalo sa kasal. Tinaasan ako ng kilay ni Jonathan habang sinusuri niya ang mga dokumento ng transfer. Sigurado po ba kayo sa halagang ito, Ginoong Santos? Ito ay isang napaka-espesyal na okasyon, sagot ko habang pinipirmahan ng authorization. Nararapat sa aking anak ang pinakamagandang regalo sa kasal.
Ang 3 milyong piso ay tiyak na napakalaki. Kahit sa inyong pamantayan, sabi ni Jonathan, habang pinoproseso ang mga papeles. Cash o cashier's check po? Cashier's check, gusto kong malinaw na makikita ang halaga kapag ipinresinta na. Nang gabing iyon, naglakad-lakad ako sa gilid ng Manila Bay. Ang aking karaniwang ruta kapag ako ay nag-iisip ng malalim. Ang tubig ay walang katapusan sa aking paningin. Ang rehearsal dinner, bukas ng gabi ang magsisimula ng huling yugto ng edukasyon ni Marco. Iniisip ko ang magiging reaksyon ni Roberto kapag nakita niya ang Tecnova cufflinks. Si Roberto mismo ang nagmungkahi ng eksaktong disenyong iyon. Bilang corporate gift 3 taon na ang nakalipas, maalala niya ito agad. Ang sandali ng pagkilala na iyon ay katumbas ng 30 taon ng pasensya. Si Marco ay ilang buwan nang inihahanda ang kanyang boss para sa kasal ng isang masipag na empleyado sa anak ng isang kaawa-awang matanda. Darating si Roberto na inaasahang makikipag-usap ng magalang sa malas na biyenan ni Marco. Marahil ay mag-aalok ng ilang salita tungkol sa dignidad ng pagiging marangal. Sa halip, matutuklasan niya ang kanyang co-founder na nakaupo sa presidential table. Suot ang logo ng kanilang kumpanya at nagsusulat ng tseke para sa kasal na mas malaki pa sa taunang sahod ni Marco. Huminto ako sa paglalakad at tumingin sa malayo. Ang dagat ay kalmado ngayon. Bukas, magkakaroon ng bagyo. Ngunit minsan, kailangan ng bagyo para luminaw ang hangin. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Maria. Rehearsal dinner bukas, 6 p.m. Excited na si Marco na makilala ninyo si Tito Roberto. May oras pa po kayo para magbago ng isip, Papa. Nag-type ako ng sagot. Inaasahan ko, yan anak. Magiging maayos ang lahat. At totoo iyon. Makukuha ni Marco kung ano mismo ang hinihiling niya. Isang pagkakataon na ipakita ang kanyang tunay na pagkatao sa harap ng mga taong pinakamahalaga. Ipapakita niya ang kanyang mga pinapahalagahan, ang kanyang mga prioridad, ang kanyang definisyon ng halaga ng isang tao. Ang kaibahan lang ay ang magiging reaksyon ng mga manonood. Bumalik ako sa aking sasakyan, nararamdaman ang kasiyahan ng isang plano na papalapit na sa perpektong pagpapatupad. Bukas ng gabi, matutuklasan ni Marco na ang mga pag-aakala ay maaaring maging magastos. Sa linggo, matututunan niya na ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa estado sa buhay. Ang mga alon ay marahang humahampas sa dalampasigan sa likuran ko. Tuloy-tuloy at hindi mapipigilan tulad mismo ng panahon. Ang lobby ng The Drake Hotel kung saan gaganapin ang rehearsal dinner ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na gawa sa kristal. Habang dumadaan ako sa umiikot na pinto, ang aking refleksyon ay paulit-ulit na lumitaw sa mga makikintab na sahig at pader. 20 minuto bago iyon, nagmamaneho ako mula sa Quezon City na may pakiramdam ng isang manlalaro ng chess na naghahanda para sa huling tira. Isang tira na magbibigay ng checkmate. Bukas ang araw ng pagbubunyag, ngunit ang gabing ito ay nag-aalok ng isang huling pagkakataon. Isang huling pagkakataon para obserbahan ang tunay na pagkatao ni Marco. Ang rehearsal ay gaganapin sa maliit na kapilya ng hotel. Isang lugar na may mahogany na mga upuan at mga stained glass na bintana. Nakatayo si Maria malapit sa altar, popquez, suot ang kanyang rehearsal dress. Napakaganda niya, kahit na nababasa ko ang tensyon sa kanyang mga balikat. Nakita niya ako at binigyan ng isang kinakabahang ngiti. Isang ngiti ng isang taong nagtatago ng isang malaking sikreto. Mula sa isang grupo ng kanyang mga kasamahan sa Tecnova, lumitaw si Marco. Inayos niya ang kanyang kurbata, isang kilos na naging simbolo na ng kanyang pagiging mayabang. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kapilya nang makita niya ako. Mga kaibigan, malakas niyang sabi para marinig ng lahat. Gusto kong ipakilala sa inyo ang ama ni Maria. Ang tono ni Marco ay puno pa rin ng pamilyar na pagmamaliit na mas pinalakas pa ng presensya ng kanyang mga kasamahan. Ito si Hinoong Jose Santos, isang retirado na simpleng namumuhay sa Quezon City. Simpleng namumuhay.
Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin na para bang isang mamahaling insenso na sinadyang magpakita ng pagkakaiba sa antas ng aming pamumuhay para ito sa kapakinabangan ng kanyang mga kasamahan. Ikinagagalak po naming makilala kayo, Ginoong Santos, sabi ng isang babae na nakasuot ng mamahaling blazer. Nabanggit po sa amin ni Marco na ine-enjoy ninyo ang pagre-retiro. Oo naman, sagot ko habang kinakamayan siya. Ang pagre-retiro ay maaaring maging isang magandang pagkakataon para matuto. Ang mga kasamahan ni Marco ay magalang na tumango, ngunit ang kanilang interes ay agad na nawala. Sa kanilang mundo, ang mga retirado ay parang palamuti lang. Nariyan, ngunit hindi mahalaga sa mga seryosong usapan. Si Papa ay may simpleng panlasa, patuloy ni Marco, tinitiyak na maririnig siya ng mga kalapit na bisita. Walang masama doon, syempre. Iba't ibang henerasyon, iba't ibang inaasahan. Iba't ibang inaasahan, naramdaman ko ang bahagyang pagtiim ng aking bagang. Ito na ang unang bitak sa aking maingat na pinangangalaga ang kahinahunan. Marco, mahina kong sabi, mag-ingat ka sa iyong mga paghuhusga. Baka magulat ka bukas. Tumawa siya. Isang tawa na mas may kumpiyansa kaysa sa karunungan. Ginoong Santos, hindi niyo po ako kailangang turuan tungkol sa mga tao. Profesional kung binabasa ang pagkatao, mahalaga iyan sa sales. Tingnan natin. Ang dalawang salitang iyon ay nahulog sa pagitan namin na parang mga bato sa isang tahimik na lawa. Mayroon sa aking tono na nagpahinto kay Marco, ngunit nanonood ang kanyang mga kasamahan. Ang pag-atras ay makakasira sa kanyang maingat na binuong imahe. Ang ibig ko pong sabihin, pagpapatuloy ni Marco, ang tagumpay ay nag-iiwan ng malinaw na mga palatandaan kung paano manamit ang isang tao, kung saan sila nakatira, kung ano ang kanilang minamaneho. Ang mga bagay na ito ay nagpapakita ng mga prioridad at kakayahan. Isang interesanteng teorya. Hindi po ito teorya, ito po ay obserbasyon. Tingnan niyo po si Ginoong Lim, ang boss ko na darating bukas. Makikita niyo po ang kanyang kalidad mula sa kabilang dulo ng silid. Iyon ay pinaghirapang respeto, hindi aksidente. Pinaghirapang respeto. Siguradong matatawa si Roberto sa description na iyon dahil pareho naming pinaghirapan ang aming respeto habang natutulog sa sahig ng opisina at nabubuhay sa Pisa sa loob ng 3 taon. Lumapit si Maria, nararamdaman ang panganib. Siguro po dapat pag-usapan na natin ang seremonya bukas. Ngunit si Marco ay nasa kalagitnaan na ng kanyang talumpati, lalo pang lumakas ang loob dahil sa kanyang mga tagapakinig. Ang punto po, Ginoong Santos, ay ang pagkatao ay nakikita sa mga pagpili. Pinili ni Ginoong Lim ang kahusayan sa bawat hakbang. Ang iba naman, ikinumpas niya ang kanyang kamay sa aking direksyon. Ang iba ay pinipili ang kaginhawaan kaysa sa tagumpay. Kaginhawaan kaysa sa tagumpay. Ang insulto ay tumpak, parang isang operasyon, dinisenyo para makasakit ng hindi halatang malupit. Napakakumpiyansa mo sa iyong mga pagtatasa, sabi ko. Ang aking boses ay may bahid na ng bakal. Ang kumpiyansa ay nagmumula sa katumpakan. Hindi pa po ako nagkamali sa paghusga sa kakayahan ng isang tao. Ang ngiti ni Marco ay tila nagsasabing nanalo siya sa isang mahalagang argumento. Hindi pa nagkamali. Kahit minsan, mabilis pong nagpapakita ng tunay na kulay ang mga tao. Kung alam mo lang kung ano ang hahanapin. Dahan-dahan akong tumayo, nararamdaman ang bigat ng 4 na buwan ang pasensya na nagiging isang malamig na determinasyon. Ang buong kapilya ay natahimik. Ang mga usapan ay huminto habang nararamdaman ng mga bisita ang papalapit na komprontasyon. Marco, tama ka sa isang bagay, sabi ko, habang maingat na ibinubutones ang aking jacket. Ang pagkatao ay nakikita nga sa mga pagpili. Iyon po mismo ang punto ko. Bukas, magkakaroon ka ng maraming pagkakataon para ipakita ang sa iyo. Bahagyang kumislap ng pag-aalinlangan ang kumpiyansa ni Marco. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sabi ko, habang naglalakad patungo sa labasan ng kapilya, ay ang mga pag-aakala
ay maaring maging magastos, lalo na kapag ginawa ang mga ito sa harap ng mga taong mahalaga. Hinong Santos, hindi ko gusto ang magandang gabi, Marco. Huminto ako sa pinto ng kapilya. Lumingon sa mga panauhin. Magsaya kayo sa inyong rehearsal. Ang araw ng bukas ay tiyak na magiging di malilimutan. Sinubukan akong habulin ni Maria. Papa, sandali po. Magkita tayo bukas, anak. Magiging maayos ang lahat. Naglakad ako sa lobby ng hotel, dumaan sa magalang, napagtango ng doorman at lumabas sa malamig na gabi ng Maynila. Sa likuran ko, naririnig ko ang boses ni Marco na bumabalik sa kanyang kumpiyansang tono. Marahil ay ipinapaliwanag ang aking pag-alis sa kanyang mga kasamahan bilang isang ebidensya ng pagiging maramdamin ng isang matanda. Hayaan siyang magsalita. Bukas ng umaga, ang mga parehong kasamahan na iyon ay masasaksihan ang pinaka-edukasyonal na karanasan sa propesyonal na buhay ni Marco Cruz. Naghintay ang aking sasakyan sa driveway. Habang papasok ako, nasulyapan ko ang kapilya sa mga bintana ng hotel. Si Marco ay masiglang kumukumpas. Si Maria ay nakatingin sa pinto kung saan ako nawala. At ang buong entourage ay bumabalik sa kanilang mga posisyon. Bukas ay magdadala ng hustisya. Ngayong gabi ay nagdadala ng matamis na pananabik sa isang plano na malapit ng maging perpekto. Sumikat ang araw ng ika-15 ng Hunyo, isang perpektong umaga para sa isang kasal. Ang skyline ng Makati ay kumikinang sa ilalim ng asul na kalangitan. Nagbihis ako ng may maingat na atensyon tulad ng isang aktor na naghahanda para sa kanyang pinakamahalagang pagganap. Ikinabit ko ang Tecnova cufflinks ng may espesyal na kasiyahan. Ngayong araw, ang mga maliliit na simbolong ito na gawa sa platinum ay magsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Ang The Peninsula Manila ay abalan na sa mga aktibidad para sa kasal nang dumating ako ng tanghali. Si Maria ay nasa itaas sa bridal suite. Marahil ay pinapakalma ang kanyang sarili sa pamamagitan ng huling pagsusukat ng kanyang damit. Dumiretso ako sa maliit na kapilya kung saan nagsisimula ng magtipo ng mga bisita. Nakatayo si Roberto malapit sa harap, nakasuot ng eleganteng navy suit. Sinusuri ang mga dumadating na bisita. Mukha siyang interesado na makilala ang bagong pamilya ng kanyang empleyado. Nakita niya ako mula sa kabilang dulo ng kapilya at magalang na tumango, isang estranghero na kumikilala sa isa pang estranghero sa kasal ng isang kakilala. Lumabas si Marco mula sa isang silid sa gilid, napakakisig sa kanyang formal na kasuotan. Ang kanyang kumpiyansa ay sumisingaw na parang mamahaling pabango. Sinusuri rin niya ang mga bisita, marahil ay tinitiyak na si Roberto ay may pinakamagandang pwesto para mapanood ang seremonya. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang isang bahagyang pag-aalinlangan sa kanya. Ang komprontasyon kagabi ay umalingaw-ngaw pa rin. Ginoong Santos, lumapit si Marco na may pilit na kasiglahan. Mabuti po at nagpasya kayong dumating pagkatapos ng ating usapan kagabi. Hindi ko ito palalampasin, sagot ko. Ang araw na ito ay tiyak na hindi malilimutan. Bahagyang humigpit ang ngiti ni Marco, ngunit masyado siyang nakatuon sa kanyang pagganap ngayon para isipin pa ang mga misteryosong babala. Ang kanyang mga kasamahan mula sa Tecnova ay umupo sa ikatlong hanay, mga perpektong saksi sa anumang mangyayari. Nagsimula na ang musika para sa prosesyon at pumwesto ako malapit sa pasukan ng kapilya. Lumitaw si Maria sa dulo ng pasilyo, nagniningning sa kanyang wedding dress na minana pa sa kanyang lola. Ang kanyang mukha ay kumikinang sa halo-halong kaba at kagalakan. Isinukbit niya ang kanyang braso sa akin. At sa isang saglit, ang detalyadong plano ng paghihiganti ay nawala. Napalitan ito ng simpleng pagmamalaki ng isang ama. Napakaganda mo, anak, bulong ko habang nagsisimula kaming maglakad. Salamat po, Papa. Ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig dahil sa emosyon at pananabik sa lahat ng bagay. Dahan-dahan kaming naglakad sa pasilyo habang ang mga bisita ay magalang na tumatayo. Nakatayo si Marco sa altar. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Maria nang may tunay na pagmamahal.
Isang pagmamahal na nagpaalala sa akin kung bakit nahulog ang loob ng aking anak sa kanya. Nanonood si Roberto mula sa kanyang upuan sa harap. Marahil ay kinakalkula ang tamang antas ng sigasig para sa kasal ng kanyang empleyado. Itinaas ng pari ang kanyang mga kamay nang makarating kami sa altar. Sino ang naghahatid sa babaeng ito sa pag-aasawa? Ako, malinaw kong sabi. Ang aking boses ay umabot sa bawat sulok ng kapilya. Ang kanyang ama na may dakilang pagmamahal at pag-asa para sa kanyang kaligayahan. Pinisil ni Maria ang aking kamay bago niya ito binitawan at formal kong inilagay ang kanyang kamay sa kamay ni Marco. Sa isang saglit, kaming tatlo ay magkakasamang nakatayo, ama, anak at manugang, habang ang buong kapilya ay tahimik na nanonood. Maging maligaya ka, anak, bulong ko kay Maria. Hinalikan siya sa pisngi bago ako umupo sa aking upuan sa harap. Ang seremonya ay nagpatuloy ng may tradisyonal na dignidad. Nagpalitan ng mga panata sina Marco at Maria ng may halatang katapatan. Ang kanilang mga salita ay puno ng tunay na emosyon. Apapo, sa kabila ng mga tensyon sa ilalim, naramdaman ko ang aking sarili na naantig sa kanilang mga deklarasyon ng pag-ibig at pangako. Kahit na inaasahan ko ang edukasyon na susunod, si Roberto ay nakaupo 2 upuan ang layo sa akin. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa aking direksyon ng may magalang na interes. Malapit na. Ang interes na iyon ay magiging isang bagay na mas interesante. Idineklara sila ng pari bilang mag-asawa at hinalikan ni Marco si Maria ng may sigasig ng isang lalaki na naniniwalang ang kanyang kinabukasan ay perpektong nakalatag. Nagpalakpakan ang buong kapilya. Tumayo ang mga bisita para batiin ang bagong kasal. Habang nagsisimula ang recessional, napansin kong muling sinusuri ni Marco ang mga tao at ang kanyang mga mata ay masayang natagpuan si Roberto. Matagumpay niyang napakasalan ang babaeng mahal niya sa harap ng kanyang profesional na tagapayo. At nalampasan niya ang potensyal na kahihiyan mula sa kanyang walang trabaho na biyenan ng walang anumang insidente. Ang linya para sa pagbati ay nabuo sa labas ng kapilya. Ang mga bisita ay nag-aalok ng kanilang pagbati habang si Marco at Maria ay nakangiti ng may kagalakan ng bagong kasal. Pumwesto ako bilang ama ng nobya, tumatanggap ng mga pagbati at papuri tungkol sa magandang seremonya. Nasa kanyang elemento na ngayon si Marco, buong pagmamalaking ipinakikilala si Maria sa kanyang mga kasamahan. Ang asawa ko, paulit-ulit niyang sinasabi, nilalasap ang bagong titulo. Ang kanyang kumpiyansa ay ganap ng bumalik. Ang komprontasyon kagabi ay nakalimutan na sa kislap ng tagumpay ng kasal. Sa gitna ng mga tao, nakita ko si Roberto na papalapit sa linya. Marahil ay naghahanda na siyang batiin ang bagong pamilya ng kanyang empleyado. Ang sandali na 4 na buwan kong pinlano ay sa wakas narito na. Nakita ni Marco si Roberto na papalapit at hindi sinasadyang umayos ng tayo. Ang ambisyosong empleyado na naghahandang pahangain ang kanyang boss sa huling pagkakataon. Ang entablado ay nakahanda na, ang mga aktor ay nasa kanilang posisyon. At ang kurtina ay malapit ng bumukas. Ang banquet hall ng hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang mga bisita ay nag-uusap habang may hawak na mga baso ng champagne. Ang kanilang mga tawanan ay humahalo sa malamyos na jazz mula sa isang string quartet. Pumwesto ako malapit sa bar. Pinapanood si Marco na parang isang politiko na nangangampanya. Si Roberto naman ay nakatayo sa tabi ng malalaking bintana na may tanawin ng Makati skyline. Ang kanyang kilalang anyo ay nakabalangkas laban sa sikat ng araw sa hapon. Kinugol niya ang seremonya sa magalang na pagmamasid. Marahil ay kinakalkula ang tamang antas ng pakikilahok sa bagong pamilya ng kanyang empleyado. Malapit na ang kalkulasyong iyon ay magiging walang kaugnayan. Lumapit si Marco kay Roberto na may kalkuladong kumpiyansa ng isang ambisyosong empleyado. Hawak niya ng may pagmamalaki ang kamay ni Maria. Ito na ang kanyang sandali. Ipakikilala niya ang kanyang magandang asawa sa taong may hawak ng kanyang profesional na kinabukasan.
habang ipinapakita ang kanyang superior na mga koneksyon. Ginong Lim, ang boses ni Marco ay perpektong narinig sa kabila ng ingay ng reception. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking asawa si Maria at ang kanyang ama. Lumapit ako. Ang tiyempo ng aking paglapit ay kasing tumpak ng isang Swiss watch. Ang 4 na buwan ng pasensya ay malapit ng magbunga. Isang bunga na aanihin sa mga darating na taon. Humarap si Roberto ng may magalang na interes. Iniabot ang kanyang kamay kay Maria. Pinabati kita, iha. Palaging ikinukwento sa akin ni Marco. Salamat po, Ginoong Lim. Hinahangaan po kayo ni Marco? Ngumiti ng malapad si Marco sa palitan na iyon. Ang kanyang dibdib ay halatang umalsa sa pagmamalaki. Pagkatapos, itinuro niya ako ng may kaswal na pagmamaliit. Isang kilos na paulit-ulit na niyang ginawa. At ito po ang aking biyenan, si Ginoong Jose Santos. Ang tono ni Marco ay banayad na nagbago. May sapat na pagwawalang bahala para ipakita kung sino ang mas mataas. Siya po ay, isa po siyang retiradong walang trabaho, simpleng namumuhay sa Quezon City. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin na parang isang mamahaling pabango, halata sa lahat ng nakakarinig. Ilan sa mga kasamahan ni Marco ay lumapit. Marahil ay inaasahan ang isa pang demonstrasyon ng husay ng kanilang kasamahan. Dahan-dahang lumingon si Roberto sa akin. Ang kanyang pagiging kalmado ay bahagyang nawala. Ang kanyang mga mata ay natagpuan ang aking mukha. Pagkatapos ay agad na bumaba sa aking mga cufflinks. Ang logo ng Teknova ay perpektong sumasalamin sa ilaw ng chandelier. Ang platinum at mga diamante ay nagsasalita ng 30 taon ng pagsasama. Jose? Ang boses ni Roberto ay may tunay na pagkagulat. Jose Santos? Napakurap si Marco. Malinaw na hindi inaasahan ang ganitong antas ng pagkilala. Kilala niyo po siya? Kung kilala ko siya? Bahagyang tumaas ang boses ni Roberto na nakakuha ng atensyon mula sa mga kalapit na usapan. Jose, anong ginagawa mo rito? Dumadalo sa kasal ng anak ko, kalmado kong sagot. Iniabot ang aking kamay. Mabutit nagkita tayo, Roberto. Mukhang maayos ka. Ang mukha ni Marco ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon. Pagkalito, pagdududa, at papalaking alarma. Ginoong Lim, sa tingin ko po ay may pagkakamali. Siya po ay tatay lang ni Maria. Wala po siyang trabaho. Tinitigan ni Roberto si Marco na para bang nag-anunsyo ito na magiging isang professional circus performer. Walang trabaho, Marco? Ito si Jose Santos, ang co-founder ng Teknova Innovations, ang business partner ko sa loob ng 30 taon. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco na parang mga pisikal na suntok. Pinanood ko ang kanyang mukha na magbago mula sa kumpiyansang pagmamataas tungo sa unti-unting pagkatanto ng katotohanan. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara ng walang tunog. Sa paligid namin, ang mga usapan ay tuluyang huminto. Ang mga bisita sa kasal ay nakaramdam ng isang drama na mas nakakaaliw kaysa sa ordinaryong tsismisan. Partner, bahagyang nabasag ang boses ni Marco. Imposible po iyan. Siya ay isang... Ang tono ni Roberto ay nagbago mula sa pagkagulat tungo sa isang bagay na hindi na gaanong palakaibigan. Siya lang naman ang nagtayo ng ating kumpanya mula sa wala. Siya lang naman ang henyo na lumikha ng kalahati ng ating mga pangunahing teknolohiya. Siya lang naman ang aking pinakamatalik na kaibigan at kasamahan sa negosyo. Humarap si Marco sa akin. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng kanyang wedding tan. Ikaw nga ang co-founder at pangunahing shareholder ng Teknova Innovations, tahimik kong kinumpirma. Ang kumpanya kung saan ginugol mo ang 3 taon para ipaliwanag sa akin kung paano talaga gumagana ang negosyo. Lumapit si Maria kay Marco. Ang kanyang mukha ay may halo ng awa at pagkabalisa. Alam niya na darating ang sandaling ito, ngunit hindi niya mapaghahandaan ang pampublikong pagkawasak na nakasulat sa mukha ng kanyang bagong asawa. Ang mga executive instincts ni Roberto ay gumagana na ngayon.
Ang kanyang boses ay may awtoridad ng isang taong sanay sa mahihirap na desisyon. Marco, ano ba talaga ang mga pinagsasabi mo sa business partner ko? Hindi makapagsalita si Marco. Ang kanyang kumpiyansang katauhan sa araw ng kasal ay gumuho na parang mamahaling papel na nabasa ng ulan. Ang mga kasamahan na humanga sa kanyang galing sa networking ay ngayon ay nasasaksihan ang pinakakamangha-manghang profesional na pagsabog sa 30 taong kasaysayan ng Teknova. Hindi ko po alam, sa wakas ay nasabi ni Marco, ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Hindi niya po sinabi sa akin. Ang ekspresyon ni Roberto ay tila nagsasabing ang paliwanag na iyon ay hindi sapat. Ang entablado ay nakahanda na para sa susunod na yugto. At alam ko na ang pagbagsak ay magiging mabilis at matindi. Ang mukha ni Marco ay nagbago mula sa glow ng araw ng kasal tungo sa kulay ng abo sa loob lamang ng 30 segundo. Sa paligid namin, ang eleganteng reception ay naging isang nakakakilabot na palabas. Ang mga bisita ay bumuo ng isang maluwag na bilog sa aming grupo, tulad ng mga manonood sa isang hindi inaasahang away sa kalye. Ano? Ginoong Lim, pakiusap po, hindi ko po alam. Ang boses ni Marco ay puno ng desperasyon ng isang taong pinapanood ang kanyang career na maglaho na parang bula. Hindi niya po sinabi sa akin na nagtrabaho siya sa Teknova. Nagtrabaho? Tinaasan ni Roberto ng kilay si Marco ng may mapanganib na kalma. Marco, si Jose ay hindi nagtatrabaho sa Teknova. Si Jose ay ang Teknova. Kalahati ng mga patent sa ating mga pangunahing teknolohiya ay may pirma niya. Ang impormasyong iyon ay tumama kay Marco na parang sunod-sunod na suntok. Halos nakikita ko siyang kinakalkula ang buong saklaw ng kanyang pagkakamali. Bawat mapanlibak na komento, bawat piraso ng hindi hinihinging payo, bawat sandali ng kaswal na pagmamaliit ay bumabalik sa kanya ng may nakakawasak na kalinawan. Kaya ko pong ipaliwanag ang lahat. Nabasag ang boses ni Marco habang palingalinga siya sa pagitan namin ni Roberto. Nagkaroon lang po ng hindi pagkakaunawaan. Ang tanging hindi pagkakaunawaan dito, ang boses ni Roberto ay nakuha na ang talas na nagpatanyag sa kanya sa mga boardroom negotiation ay kung paano nagawang tratuhin ng aking senior sales manager ang aking business partner na parang isang kawawang pulubi sa loob ng 4 na buwan nang walang sino mang nagsasabi sa akin. Lumapit si Maria nang may pagtatanggol kay Marco. Ang kanyang wedding dress ay lumilikha ng tunog laban sa papalaking tensyon. Ginoong Lim, totoong hindi po alam ni Marco. Hindi po nabanggit ni Papa ang koneksyon sa kumpanya. Hindi na kailangang banggitin ng iyong ama, sagot ni Roberto. Ang kanyang atensyon ay nakatutok kay Marco na parang isang laser. Ang pangunahing respeto sa kapwa ay hindi nakadepende sa posisyon sa trabaho o sa laman ng bangko. Nagsisimula nang magpanik si Marco. Ang kanyang mga kamay ay ligalig na kumukumpas habang ang mga salita ay lumalabas sa kanyang bibig ng walang kaayusan. Ang totoo po, Ginoong Lim, palagi ko pong nirerespeto ang mga tao, palagi. Sinusubukan ko lang pong tumulong, nag-aalok ng gabay. Alam niyo na, career advice. Career advice? Ang boses ni Roberto ay kayang palamigin ang champagne. Nag-alok ka ng career advice sa taong lumikha ng trabaho mo? Ang mga kalapit na bisita ay hindi na nagkukunwaring may ibang pinag-uusapan. Ang mga kasamahan ni Marco mula sa Teknova ay nakatulala. Marahil ay kinakalkula ang kanilang sariling profesional na distansya mula sa nagaganap na sakuna. Ang mga staff ng hotel ay tahimik na pumwesto sa paligid. Hindi sigurado kung dapat ba silang mamagitan o simpleng idokumento na lang ang palabas. Marco, patuloy ni Roberto na may metodikal na katumpakan ng isang bihasang berdugo. Ipaliwanag mo sa akin kung paano nagpapakita ng respeto ang isang tao sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang business partner na walang trabaho. At isang pabigat. Nanlaki ang mga mata ni Marco sa purong takot. Hindi ko po sinabi iyan. Hindi ko po gagawin iyon.
Lunes ng umaga, ang boses ni Roberto ay pumutol sa mga protesta ni Marco na parang isang surgical blade. Maaari mong ipaliwanag ang iyong definisyon ng respeto sa human resources. Maaari ka na ring magsimulang maghanap ng bagong trabaho. Huwag po! Ang pagtitimpi ni Marco ay tuluyang gumuho. Ginoong Lim, pakiusap. Araw po ito ng kasal ko. Nagkamali po ako, pero kaya ko pong itama ito. Ang pagkakamali, malamig na sagot ni Roberto, ay sa akin dahil nag-promote ako ng isang taong hinuhusgahan ang iba base sa kanilang itsura sa halip na sa kanilang pagkatao. Ang mukha ni Marco ay nagbago mula sa maputla tungo sa kulay abo. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Hinawakan ni Maria ang kanyang braso. Ngunit masyado na siyang nalulunod sa takot para mapansin ang anumang aliw. Sa paligid namin, ang resepsyon ng kasal ay naging isang babala tungkol sa panganib ng mga pag-aakala. Mayroon po dapat akong magawa, nagmamakaawang sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nababasag na parang sa isang binatilyo. Isang paraan para maitama ito. Hihingi po ako ng tawad sa publiko. Tatanggapin ko po ang demotion, kahit ano po. Tiningnan ni Roberto si Marco na may ekspresyon ng isang taong nakatuklas ng amag sa isang mamahaling alak. Hihingi ka ng tawad kay Jose, siyempre. Kung may babaguhin niyon, ay iba ng usapan. Biglang napalingon sa akin si Marco ng may desperadong pag-asa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang kumpiyansang binatang ehekutibo na nagbigay sa akin ng lektura tungkol sa tagumpay sa negosyo ay napalitan ng isang taong mukhang bibigay na anumang oras. Ginoong Santos, Jose, pakiusap. Nanginginig ang boses ni Marco sa tunay na takot. Alam kong nagkamali ako pero kaya kong matuto. Kaya kong magbago. Pakiusap po. Huwag ninyong hayaang sirain niya ang karir ko. Ang sandali ay nakabitin sa pagitan namin na parang isang espada, matalas at kumikinang at handang bumagsak. Nakatayo si Marco sa aking harapan. Ang kanyang buong kinabukasan ay nakasalalay sa aking mga susunod na salita. Ang kanyang mukha ay isang pag-aaral sa ganap na desperasyon. Nanonood si Maria na may mga luhang nagbabantang tumulo sa kanyang wedding makeup. Nahahati sa pagitan ng dalawang lalaking pinakamamahal niya. Naghihintay si Roberto na may pasensya ng isang taong handang isagawa ang isang profesional na hatol na kamatayan. Ang mga bisita sa kasal ay bumuo ng isang tahimik na amphitheatro sa paligid namin. Ang kanilang mga baso ng champagne ay nakalimutan na habang nasasaksihan nila ang isang sandali na pag-uusapan sa mga social events sa Maynila sa mga darating na taon. Ang mundo ni Marco Cruz ay gumuho na. At ako lang ang may kapangyarihang magpasya kung bubuuin ko ba itong muli o hahayaan na lang na maging abo. Roberto, mahina kong sabi, ang aking boses ay malinaw na narinig sa napakatahimik na banquet hall. Sandali! Tumaas ng bahagya ang kilay ni Roberto, ngunit nanatili siyang tahimik. Iginagalang niya ang desisyon ng kanyang partner, gaya ng ginawa niya sa loob ng 3 dekada. Tumingin ako kay Marco. Hindi ko na nakikita ang mayabang na binatang lalaki na nagmaliit sa akin sa loob ng maraming buwan. Ang nakikita ko ngayon ay isang taong kalalabas lang mula sa pinakamahal na leksyon ng kanyang profesional na buhay. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinihintay niya ang aking hatol. Marco, sabi ko, pinapanatili kong banayad ngunit matatag ang aking boses. Tingnan mo ako. Itinaas niya ang kanyang mga mata at nakita ko ang tunay na pagsisisi doon. Hindi lang takot para sa kanyang career, kundi ang tunay na pag-unawa sa kanyang nagawang pagkakamali. Tinatanggap ko ang iyong paumanhin, patuloy ko habang pinapanood ang pagluwag ng kanyang mukha. Ngunit mayroon akong isang kondisyon para sa aking kapatawaran. Kahit ano po, bulong ni Marco, kahit na ano po. Huwag mo nang husgahan muli ang halaga ng isang tao base sa laki ng kanyang sahod o sa tatak ng kanyang damit. Huminto ako, hinahayaan ang mga salita na tumatak sa kanyang isipan. Ang pagkatao ay hindi nasusukat sa piso at ang respeto
ay hindi dapat nakadepende sa bank statement. Sunod-sunod na tumango si Marco, ang mga luha ng ginhawa at tunay na pagsisisi ay naghahalo sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko po, pangako, natuto na po ako ng aking leksyon. Humarap ako kay Roberto na pinapanood ang aming pag-uusap ng may maingat na atensyon. Roberto, si Marco ay nagkamali dahil sa kulang na impormasyon. Lahat tayo ay nagawa na iyan sa iba't ibang punto ng ating mga career. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Roberto. Maybe Baski, hinihiling mo ba sa akin na kalimutan ang 4 na buwan ng kawalang respeto sa aking business partner? Ang hinihiling ko sa iyo ay isaalang-alang na minsan, ang pinakamagandang aral ay nagmumula sa habag sa halip na sa parusa. Ipinatong ko ang aking kamay sa balikat ni Marco. Si Marco ay may magandang record sa kumpanya. Ang kanyang sales numbers na ang nagpapatunay. Marahil ang karanasang ito ay gagawin siyang mas mahusay na manager, hindi lang isang mas maingat na tao. Pinanood ni Marco ang pag-uusap namin ni Roberto na para bang pinapanood niya ang kanyang buong kinabukasan na pinagdedesisyonan ng mga puwersang hindi niya kontrolado. Lumapit si Maria, hinawakan ang braso ni Marco bilang suporta. Pinag-aralan ni Roberto si Marco ng matagal. Sa huli, dahan-dahan siyang tumango. Ang boses ni Roberto ay may formal na awtoridad, ngunit nawala na ang talas nito. Mananatili ka sa iyong posisyon ngunit nasa ilalim ka ng probasyon sa loob ng 6 na buwan. Isang pahiwatig lang ng mga ugaling inilarawan ni Jose at tanggal ka na. Naiintindihan mo ba? Lubos po, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat at pagod. Salamat po, Ginoong Lim. Salamat po sa inyong dalawa. Marco? Inabot ko ang aking kamay kay Marco at tinanggap niya ito ng may higpit ng isang taong gumagawa ng isang sagradong panata. Maligayang pagdating sa pamilya, anak, mahina kong sabi. Sikapin mong tandaan na lahat ay karapat-dapat sa respeto. Hanggang sa patunayan nilang hindi. Opo, Papa, pangako ni Marco. Tatatandaan ko po iyan. Lumapit si Maria at niyakap kaming dalawa nang sabay ang kanyang kagalakan ay halata sa kabila ng lahat. Sa paligid namin, nagsimulang mag-relax ang mga bisita. Nagpatuloy ang mga usapan. Tinapik ako ni Roberto sa balikat, bumalik na ang kanyang pamilyar na nangiti. 30 taon na at nagagawa mo pa rin akong sorpresahin, partner. Ang pagre-retiro ay nagpapanatili ng interes sa buhay, sagot ko. Muling tumugtog ang string quartet. Itinaas muli ang mga baso ng champagne at natutunan ni Marco na minsan, ang pinakamahalagang aral sa buhay ay dumarating sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Habang nagpapatuloy ang reception, pinanood ko si Marco. May nagbago sa kanya. Ang pagmamataas ay napalitan ng isang bagay na kamukha ng pagpapakumbaba. Minsan pala, ang hustisya na inihain ng may karunungan ay mas matamis kaysa sa paghihiganti. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like po ang video, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments section. Para sa susunod na kwento, i-click lamang ang box sa kaliwa. Maraming salamat po sa panonood.